It's good, oh. Diba? Ang ganda ng halaman. Ang liliit. There's a smell like a... There's a smell. Maybe. Smell like flowers. The kids who just live in that club, they play something like a small football, small soccer here. And sometimes, if they too much kids, You see, we go to the embassy. yes, not now. They I want to go to the embassy. ball was fall here on the roof. You see? So, how you get there? Fly. Hmm? You must fly. No. Here, in this small building, it's place of the dumpster. So they take a trash bin and putting very close to that fence, and they jump over. Oh, that it's a place to be clean your carpet. We go to my embassy. No, I want to go. not now. Here's To my one. embassy. We go to the water station. Water station is that building. Everybody Oh, was laughing. is that your? What? This, that you? Yes, that is your lipstick. Oh. What is that? The state, wa? Yes. Come here. It's of something what it's so much fun because many persons don't want to have that here. And we're going to that place. Tingnan niya, matanda dito. O diba, ang lalakas pa dito. Kahit 80 years old, 90 years. Naglalakad pa. Namamalingke. Wala man silang pakialam dito kahit mag-isa kasi may mga insurance sila dito. Anytime mamatay sila, may mag-aasikaso. So, the label means, Jesus, I trust you. O, yan. Jesu ofam tobie. Mm-hmm. Jesus, I trust in you. Yan yung English. Mm-hmm. So, Akala in mo that bayabas, place oh, parang where bayabas. it's a many blocks filled for the playing, water station, big parking, and very close highway. So that building, the second type of the building most recognized in the Poland. That it's 2 or 3. Yan, yun yan. And Ano we go dito? to that building. Puro natures. Puno. Nature lovers. And of course it's like a market very close. Everybody can buy. And here it's
very very cold because that district is called old. Yes, all like you. No. Thank you. You see that thing like a tunnel? Where? There is a tunnel. Oh, It's it's a highway there. where's the birds? First one water station. That is a building of the water Oh. station. Then Ayun o, we mga go palaruan ng bata. Ah, to the birds. every, ano dito, yung parang district siya. May mga palaruan. Ayan. Duyan, mga buhangin. Ayan. Binibigyan nila ng laya yung mga bata maglaro. Ayan. Ayun, ang tatas ng puno. Dito kasi kaya hindi naman nila kailangan mag-anak o magkaroon ng sariling anak kasi may insurance sila, hindi kagaya dyan sa Pinas. Walang insurance. Wala masyadong nag-pansin ng insurance dyan. Kaya ang mindset ng mga Pinoy, mag-anak para may alaga. Pero ang point doon ay parang dadalhin mo din yung mga anak mo sa paghihirap, parang ganun. Dito, hindi na nila kailangan mag-anak, mag-asawa. Kasi, as long as may insurance sila, safe sila. Kaya kahit matanda na sila, mag-isa lang sila, okay lang. Kasi yung insurance nila ang So we go to the birds. nag-aasikaso sa kanila kung sakaling mamatay sila o magkasakit. Tsaka dito, libre ang lahat ng pagpagamot. Tapos may pension pa sila dito. Pag edad ng 66 dito, lahat libre na sa matatanda, pati gamot, libre. Pagpa-opera, pag may sakit, libre sa kanila. Kasi bayad na ng gobyerno. Kasi mga tao dito nagtatrabaho lahat, nagbabayad ng tax. Kaya lahat may karapatan. Hindi kagaya sa Pinas. Ang daming may trabaho pero hindi naman binabayaran yung tax kasi nga corrupt nga ang mga gobyerno dyan. Tsaka yung mga employer, yung mga may-ari ng kumpanya, iniwasan nilang magkaroon ng responsibilidad na bayaran yung mga tao nila para sa tax. Kasi ang pasahod nila is napakaliit lang. Minimum lang. Inaalis nila yung tax, which is yung tax ang pinaka-importante para yung tao may ambag sa bayan. Yun yung sarado ang isip ng maraming Pilipino pagdating dyan. Kaya dapat aralin ng mga Pilipino yung patungkol sa gobyerno at batas para maliwanagan. Ang daming nagsasabi pag naghihirap, kasalanan ng gobyerno niya, kasalanan ng gobyerno nila. O pag mayaman sila pa rin naghihirap. Syempre, sila yung nagbabayad ng tax. Yung mahihirap, wala namang ambag sa bayan, hindi mo nagbabayad ng tax. Dito kahit mahirap, basta nagtatrabaho, nagbabayad ng tax. Yun yung dapat na mabuksan yung mga isip ng mga Pilipino. Kaya yun, tingnan mo ang gobyerno ng Pinas. Ginagago lang na yung mga Pilipino. Kasi, bulag. Walang alam. Real talk lang yun. Kasi, kung mga Pilipino alam yung ganyan, hindi tayo gagaguhin ng gobyerno. Alam nila kasi tayo paikutin dahil alam nila wala tayong alam. Ganun yun. Oh. Ngayon, dapat lalo na yung mga tao sa probinsya na wala naman masyadong alam. Hindi ko naman dinidegrade yung mga walang pinag-aralan. Kaya lang, 'di ba, nasa tao din yun kung tayo mag-aaral talaga
matututo tayo kahit di natin kailangan mag-aral. Nasa ano na tayo ngayon eh, nasa civilization eh, technology. Ang daming technology. Manood ka ng social media, malalaman mo eh. Ang problema kasi sa Pinoy, mga tamad. Yan. Tamad kasi ang mga karamihang Pilipino. Kaya tamad siguro yung sinabi ng mga Espanyol, yung panahon ng Espanyol, na tamad ang mga Pilipino. Totoo nga. Tingnan mo naman ngayon. Ang daming tamad, umaasa sa gobyerno. Tapos pag di mo binigyan ng tulong, sabihin, corrupt. Diyos ko, kung iisipin, wala naman dapat i-corrupt ang gobyerno eh. Kung tutuusin, wala naman pera ang gobyerno ng Pinas. Kaya lang naman nabubuhay yung gobyerno ng Pinas dahil nga sa tulong ng mga OFW. Bilyones ang binibigay na pera ng mga OFW. Kaya, 'di ba? Kailangan ng Pinas mag-export ng mga tao. Kasi yun lang ang tanging paraan para mabuhay yung gobyerno ng Pinas. Dahil yung pondo kung maaasa lang natin Pinas, walang mangyayari. Eh pag yung mga OFW nagtatrabaho, syempre iba-iba yung exchange rate. So ang laki ng tulong sa Pinas, yung pasok ng pera. Kaya nga 'di ba, tinatawag nila yung mga OFW heroes. Pero di nila alam kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kayod kalabaw para sa pamilya, para sa gobyerno ng Pinas. Yun yung ang dapat malaman ng maraming Pinoy. House of the block. Blocks. Like small blocks. Yes. Of the Ayan. Diba? Yun yun. Ang tanging nakikita ko lang kasi tingnan mo yung nagpanahon na inabduct si former Duterte sa Pinas. Tingnan mo yung mga OFW nung sinabing zero remittance, nabulaga yung mga gobyerno. Kasi trilyones yung mawawala. Kasi yun lang yung nagbubuhay eh, yung remittance ng mga OFW. Dahil malaki yung impact nun sa gobyerno. Sila yung nagbubuhay ng gobyerno natin. Oo, di ba? Kaya yung mga tao, akala nila, porkit OFW, ang laki ng pera na nakinikita. Hindi nila alam na kinukulumbit ng gobyerno. Siyempre, bago ka makaalis, bayad sa gobyerno. Dami. Kami nga, bago kami makaalis, pinagbayad pa ako ng tax. Ano ba yun? Parang tax. Nasa 1,620 yata yun. Lang yan. Aalis na nga lang eh, pinagbayad pa ako. Sa ibang bansa, wala mang ganun. Kaya sabi ng partner ko, ano yun? Para saan daw yun? Sabi ko, tax daw eh. Ano yun? Ang kulit. Yun yung parang nakakainis lang sa gobyerno ng Pinas. Kasi marami na ngayon mahihirap na walang kakayahan makapagparal. Binububo pa. Minamanipula pa. Ginagago. Yung parang lalong binubulag pa. Para yun magising. Tapos pag nagising ka, gagaguhin ka naman nila. Parang aapihin ka na. Yun lang. Kasi tingnan mo yung nangyayari ngayon sa gobyerno ng Pinas. Parang wala ka ng freedom. Sinabi ka ng demokrasi. Pati ba naman social media, gusto nilang ipasara. O. Diba? Kawasan ang demokrasi sa ganun. Parang, yun lang. Kaya yung mga Pilipino, sana mabuksan yung isip nyo na hindi lahat ng nasa abroad, araw-araw may piyesta, araw-araw may pera. Kasi, ang sahod ng mga nag-a-abroad, buwan-buwan lang yan. Hindi yan araw-araw may sahod, buwan-buwan. So, ang sahod nila buwan-buwan, sinasakto lang nila yan. Kasi dito, oo, mababa yung cost of living, pero lahat gastos mo, magbabayad ng tax. Ang pagkain kasi nila dito, maraming tax na binabayaran. Hindi kagaya dyan sa Pinas, 12% VAT lang. Pili lang. Pero dito, lahat ng pagkain may tax. Tapos,
magbabayad ka pa ng sa nagkukulikta sa basura, sa tubig, sa gas, sa electricity. Although hindi naman dito mahal yung ganon. Diyan lang naman sa Pinas mahal. Not filming now. Huh? Stay here but not filming me. But kasi mababa lang naman dito yung binabayaran, kaya lang lahat may bayad. Ang kinaganda lang dito yung ano nila, gobyerno, pagtanda mo may may pensionmatic na yon kasi nagbabayad ng tax nung nagtatrabaho. Tsaka maganda dito kapag nawalan ka ng work, huminto ka, mas malaki yung benefits na ibibigay sa'yo, kumbaga pension. Yun yung kaibahan dito. Hindi kagaya sa Pinas, pag wala kang work, wala kang benepisyo. Ang kulit nga eh. 'Di ba? Yun lang yung mga na-realize ko kasi parang ang dami ng nabago, tapos ginagago lang tayo lagi ng gobyerno. At saka yung mga mahihirap pa lagi sinasabi, oh mabuti pa nung araw, maganda. Eh kung yung nung unang panahon ganun pa rin, di wala tayong communication, walang technology, di ba? Mas maayos ngayon, kaya lang nasa tao talaga yun kung paano mo siya yung buhay mo papaunlarin. Ayan o, tingnan yung puno dito, ang ganda. Oh, lalaki. Oh. Feed the birds. Ayan o, mga puno dito ay To mga the hand and throw. Don't from the bag. Okay. Putting from the bag. Take to the hand and throw. ayan o, may mga house of birds. Nilalagyan nila dito. Inaalagaan nila yung mga ibon. Sa Pinas, kinakain ng mga ibon eh. Nalala ko yung bata ko eh. Nag-uhuli ako ng ibon. Niluluto ko. O, yan. Dito hindi, bawal. Ayan na. Tree house. O, diba? Ayan na, tree house. Kasi yan, pag sa winter, para may tirahan sila. Mga squirrels. Uy, come here, oh. Wow, wow. Yun lang. Gusto ko lang i-share yung ideya kasi marami pa rin yung yung sarado ang isip ba. Huwag nyo iasa lahat sa gobyerno kasi ang gobyerno tumutulong lang yan. Although, kumukurap din talaga yan kasi wala mahirap lang din talaga ang buhay sa Pinas, lalo na yung pasahod dyan, ang liit. Ay, yan, bees. Ayan, nag-harvest siya ng beast. Ay, ng bees. Ayan. Ganyan yung pang-harvest nila, oh. Ayan, oh, para di kakagatin. Ang galing. Diba? Ito, ginawa nila ng inukita nila yung namatay ng puno. Ayan na. Di mo nila kinagatong dito yung mga puno eh. Ayan na. Ito, pier. Ang ganda. Diba? Yun lang. Tapos ang liit pa ng pasahod dyan sa gobyerno, sa mga empleyado, lalo na sa probinsya. Lang, kawalang gana. Kaya yung iba na pinipili mag-abroad para mas malaki ang kikitain. Kaya lang naman lumalaki ang kinikita ng abroad kasi yung exchange rate sa Pinas, iba, mas malaki kumbaga. Pero kung tutusin, halos same lang naman. Dito, kagaya dito, yung isang piso sa kanila parang piso sa atin. Kapag in exchange rate mo sa Pinas, nasa na siya, almost 16 pesos ang nila dito, 1 zloty, parang 1 peso sa atin. O diba, mas malaki ang exchange rate. Yun lang. Tsaka
Ewan ko ba, anong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Lalong gumugulo. Dahil sa pera. Nasa sayo lang naman kasi yung kung gusto mo umunlad. Tulungan mo yung sarili mo. Mag-aral ka. I-improve mo yung sarili mo para mag-grow. Ako din naman ganun dati. Di ako marunong mag-English. Pero inaral ko. Although nag-aral naman tayo sa school, pero hindi naman sapat yung turo ng mga teacher eh. Nasa sayo rin talaga kung paano ka mag-aral. Sa social media, yan, inaral ko siya. Tinulungan ko yung sarili ko. Dictionary, yan. Nasa sayo talaga eh kung paano mo tutulungan yung sarili mo. Pero kung di mo tutulungan, walang mangyayari sa'yo. Ayun, hanggang sa nag-aral ako. Inaral ko yung paano makipag-usap sa mga ibang lahi. Hanggang sa iyo, nakilala ko to. Oh, 'di ba? Na-improve yung ko. Parang ganun. Yung knowledge ko sa pagsalita English. Yes. Bee houses. Oh. Yun lang. Sana makatulong. Kasi wala naman mangyayari sa atin kung di natin tutulungan yung sarili natin. Ayan yung mga bee houses para mag-create ng honey. Ayan diba? O di mo naman talaga tutulungan yung sarili mo kung naka-stack up ka sa kung anong kinagisnan mo, kaya sasabihin mo, ganito lang tayo, mahirap. Walang mahirap na nilalang si Lord. Kasi tayo, binigyan niya na lang ng kakayahan. Kanya-kanyang talino at kakayahan. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito i-nurtured. Para tayo mag-grow, mag-improve. Paunlarin natin yung sarili natin. Diba? Nasa sayo naman yan eh. Lakas ng loob lang. Tsaka tiwala sa sarili na kaya mo yan, kaya mo to. Huwag mo sasabihin, di ko kaya yan, takot. Kasi takot yan eh. Ang takot nasa isip lang. Diba? Ganun lang. Sana makatulong. Naglalakad-lakad kami. Ayun. Naghanap kami ng ibong pakakainit. Dami kasing ibon dito eh. Upo muna ako. Ayan. Ito, upuan nila. Ito. Upod. Where we go? Huh? There is a park. We go there? Yes, we can go, but in this direction. Well, I want there. Yes, Where is the bird? You see there is a bird. So I found them. I want the birds to feed birds. Ayan, somebody is taking a picture too. Small pond. Yes. It's sculptured also. Yes. Ayan. Dito. Ayun, may ibon, maliit. Ayan. I can feed here. Yes, but just like I told you, Ayan no, take mga to the sparrow end dito brown. Ay parang and gold. throw. Ay. Put here. Here. Just take a picture that. This. Not me. I give food. Like this. These small birds. To the hands. I can go here. No, throw in that direction. There are many birds. Yes. There, take picture there, birds. I can go, I think. No, not cross. There. What is that black bird? I forget.
lots of birds with you. Yeah. Okay, enough. No, I give them. It's enough. The dog. The dog. That's why they're afraid. What is that? Is that a snake? No. That is. The crow. is Okay, down. enough, sweetie. No, I give this all. Not all. There are Just many sparrows. Leave. Just leave. Okay, the next spot. Okay, hide in the sword. This here. There, I give her. Okay, enough. What is that blackbird? I forget. Why there's a book? There, Hmm? book. Where book? Where? That it's a place for the beach when it's Why is this book to be not crossed by the cars. So that Ayan, is crow. Ayan ang crow dito. Parang may gray. Ayan. Ayan mga pato. Ayan. Hindi ko alam yung tawag yung ayan, itim na put. Ayan, ang ganda ng paanong itim na ibon. Ayan. Ayan oh. Look at the foot oh. It's big. Oh. What? Why? Look like it's like a feather feet. oh, first class. Ayan, mga estudyante dito. Tingnan nyo. Wala mang uniform dito mga estudyante. So if Mga bata. first class going from the Walang uniform dito school mga estudyante. property, the all first class, second class, and third class must use that kind of the uniform. Ang tuwang-tuwa yung mga ibon na. Oh, ang dami nilang buto. Ayan yung mga estudyante. Ayan. Oj, przyszliśmy tu po wielkie Wala mga uniform. Naka-civilian lang sila. Di man uso dito uniform, kahit magtrabaho ka walang uniform. Kasi ano daw dati nag-rally sila dito na alisin ng uniform. Kaya inalis nila. Di uso uniform dito. Ayun. Oh, you see that? Ayun. Pond. So when it's a winter, that pond it's like a ice. Oh. The walking birds on the ice making very food for them. Yes. So to be safe, That's why they put that. to be safe, Yes. they putting that. Nagiging frozen yan no, kapag ano, taglamig na. Kaya yung mga isda namamatay is talagang frozen. Ayan. Park siya, para siyang park dito. Ay. Uy. Why? Oh. Hello. There are many sparrows, oh. Ayan na, may sparrows. Ang cute
Maya kung sa Pilipinas. Ang Maya dan sa atin ano eh, brown. Brown ba black? Black. Black gray, parang ganun. Dito golden, golden color. Ayan. Oink. Tapos yun yung mga pato dito. Iba yung kulay. Sa atin ang pato puti. Ayan, dito hindi. May iba-ibang kulay. Green, gray, ay brown. Ayan mga pato dito. Uwak pa na ikain. Ayan. Dami dito, ang daming kalabating ligaw. Tawag nila street pigeons. Ayan. Ang daming ibon dito. Kaya nasa sayo kung magpapakain ka ng ibon. Free naman eh. Basta nasa tamang lugar. Ayan eh. Ayan mga sparrows. Where we go? This direction, so you can go this direction. Why? Why you are here? Puro lumot. Tapos nahulog yung phone ko. Boom. Hindi ko na yun makukuha. Oh. Ayan yan. Itim na ibon. Ano kayang tawag yan? Parang pato din siya eh. Why there is no seagulls here? There is a seagull there. Where? There. Ayun, yung puti. Meron pala. We go there, oh. City. We feed there. But before we go, do you want something to drink? What drink? I will be pee when I drink. There is a toilet there. Okay. Oh. We was already here before. Yes. And yan, nainom na yung mga ibon. Nauhaw na. Ang linaw ng tubig, oh. The water here is clear. City. Down there, it's so dark. They don't clean. There's a fish, oh. I saw a fish. Ayan, oh. Diba? Yung mga pato dito, inaalagaan nila. Ang swan, meron din dito swan. Ang swan kasi ano yan, maselan kapag namatay yung partner, namamatay din yung partner sa lungkot ba. Ang swan kasi ano yan eh, parang tao ba, ang tawag doon, one partner lang dapat, hindi kagaya ng pigeons, ang daming partner. Kaya naintindihan ko na ngayon bakit may matatanda sa Pinas sinasabi kalapating mababa ang lipad. Ang mga prostitute kasi, ang mga kalapati iba-iba yung nagkakampon. Iba-iba. Pero ang swan, isa lang ang partner niyan. Kaya pag bumili ka dapat sa partner kasi malulungkot yung isa, namamatay kapag mag-isa lang. There's a pigeons. There are one only seagull. That is seagulls. Seagull. Puti. Dati nagpapakain ako ng seagull eh. Ang dami. Pag taglamig,
Kasi wala na, yellow na yung ano, kaya hindi na siya makakain. Ayan. Repeat here. Uy, so hot. Mainit pa. Ayan o, sige. Sigal. Ayan na. Ayan na siya. Malinis yung tubig dito. Inaalagaan nila. I can give there. Yes, but from the hand, not, full. Just go here, there, there. Oh, Not give like me in this one then. place. Ayan o. Oh, diba? Harit ko. Ayan. Ang lalaki ng puno. Tataas. Mga century na yung ano dito puno. Ang tatanda na. Kaya inaalagaan. Ayan o. Bird house again. Ayan o. Ayan o. Park. Dito may lilim. Nagre-rainbow siya kasi na ano siya na sinag ng araw. Ang lalaki oh. Ang laki ng puno. Ah? You follow me? They're searching for the food. Yung dalawang ibon, no? Hinahabol ako saan ako nagpunta. Ha? Hinahabol ako ng dalawa. I can give here, oh. There. Better it's closer to the bridge. Mm. Where? There is part of rain. Training of. Ah. Ayan. Ayan o, exercise. Gusto mo parang ano tawag doon? Dumbbell. Sariwa ang hangin. Ang daming puno dito kaya sariwa hangin.
Puro puno. Kahit saan ka magpunta. Puno. Puno, puno, puno. You must do. Ayun o. Hercules. Dumbbell. Ah. Iti. You must do that oh. Do that oh. To have a muscle. Not a stomach. Yes, do it. Go. Hercules. Ayan, tingnan siya. Yung bata, ay aso. Ayan. Puno. Aso. We will come here. Where? Bar. Bar. Oh, ayan o. Bar. Ganito dito ang parang bar na Yeah. ano, Fish kainan. Ganyan. Simple lang. Hindi kagaya sa Pinas. Oh, there is a pigeons. Pigeons. Ayan, ayan yung bar dito. Ano? Puno. Bili daw kami ito inumin. What you want to drink? Ayan, puro halaman. Drinks. There, oh. Masarap to. Ito yung may halong bulaklak ng ano tawag doon? Gumamela. Sabi ko sa inyo, iniinom dito yung, ayan ah, bulaklak ah. Masarap siya. May halong peach. Ang sarap. Oh. You can show your brother. He What? will drink Da? the same beer what he. Where? You see? Kozel. Kosel? Mm-hmm. Ah, meron dito. Kosel. Kozel. Czemu ona się? No jeden jest ciemny, ciemny, a drugi jest jasny. Ito, ano to sa kanila, yung parang fundraiser. Zielony bywa w sklepach. Taon-taon nag... Okej, dobra. To ja poproszę Maraming nagdo-donate. jeden kozel. Ten jasny. Parang foundation. Na przykład one. This, oh. I don't want alcohol. Tak. Płatność kartowego płytka? Blik.
Sparrow sa loob. Lumapit sa akin nung nakita ako. Chili. Chili. Ayan. Really? O, diba? Alaga siguro nila ito. Ayan, bibili kami ihaw. Ha? Okay, we have something like a hot dog. We have the grain inside, or like a meat Where? here. Meat? Yes. O, tingnan nyo yung ano ba? Meat, Ang hirap pronounce. From the pig, that part. Where or is the... on the steak? Many things. We can look. Yeah. Ayan, ang ganda oh. Puro sila halaman. O, diba? Ang cute. From the chicken or pig. They don't have beef. No, they don't have Pig. pig, but it's very big one. So I think maybe on the steak, Yes, there's a barbecue. the chicken. They don't have barbecue of pig. They Pork? have, but it's very big. Where? So How we- long? How big? Very big. Yeah, I think it's not. So on the steak, chicken. Okay. You don't want to eat? It's big, it's Okay, good. okay. So sit on the Barbecue. not the barbecue. Nawala yung ibon. Lamit pa ko. Ang ganda. Ito, iinom siya ng ganitong alak. Ito. Carousel. Ayun yung ibon. Alaga nila yung ibon. Ayaw ko na ng alak. Hindi na ako umiinom ng alak. Nangangati ako. Bumalik yung allergy ko. Ang mga pangangati. Mamaga mukha ko, tapos nangangati. Ayan. Ayan yung ibon. Oik. Palipad-lipad. Oik. Ando na naman siya. Marami pala sila. Oik. Yan. Lumapit sa akin. Pakainin ko sana kaso nakakaya. Ang daming tao. Ayan. Lumalapit sa akin. Ayan. Ayan sa lupa. Ayan. Nilalapitan ako ng mga ibon. Yung ano kasi natin dito, yung dialect, parang ibon ang tunog. Kala siguro nila ibon ako. Ayun. Ibon. Mamaya, bigyan ko ng buto. Ayan. Mamaya ulit. Ganito pagkain nila. Oh, di ba? Walang kanin dito. Ako lang kumakain ng kanin. Tsaka minsan kumakain dito. What? 40 Polish gold. 40 zloty. How much is in peso? 40. Search ko nga. Just look. I cannot. I will be in my video. Okay. 40 zloty in peso.
But you must remind, Oh. first one, we are at the bar. Yung ibon na pumupunta sa akin. Very hard. Ayan. Yung mga ibon, pinapakain ko ng buto. Alam ko na kung bakit sila napunta. May tinapay. Tinapay kasi kinakain nila eh. Ah, 40 zloty o sa peso. 631.89. Yan o. Ito lang. Diba? Pero mura lang sa kanila to. But you must say at the bar. Ito, pipino. At the bar. Ha? That's the price of the bar. Iyan yung presyo dito sa bar. And the phone will be around Tinapay nila. 20. Maalat. Maalat yung tinapay. Alam ko na kung bakit may ibon dito yung tinapay. Now I know why the birds here. The bird. Just The eat. bird. Use it. Yes. Ayun, may tinidor. Ayaw ko. Yan lang muna. Bye-bye. Ibon, no? Nandito pa rin sa akin. Pinakain ko ng tinapay. Ayan na. Ang kulit eh. O, diba? Eh, Maya dito. Andito kasi yung pagkain. Natatakot. Mamaya kainin nila yan. Ayan, laga ng puno. Ayan, ang lawak. Siguro mga ano to. 4 ka tao. Sukat. Malaki. Malaki. Malaki ng puno. Ayan. Nagbigay ulit ako ng buto. Mga kalapad. Diyan may ligaw na ibon dito. Ito oh. Ano kaya ito? Dami dito mga prutas-prutas na ano, di nila kinakain. Ayan, tingnan nyo. Ang dami oh. Maski mga chestnuts dito, di nila kinakain. Pero yung mga Francis, kinakain nila yun. Mapait kasi siya eh. Maproseso ang pagluto ng chestnuts bago mo siya makain kasi ang pait. Ewan ko paano ginagawa nila para matanggal yung pait. Parang nilalaga ng maigi, matagal. Ang pait kasi ng chestnuts eh. Ayan. Dito ang sayang eh, mga chestnuts dito. Nalalaglag lang. Hindi nila kinakain. Samantalang dyan sa Pinas, ang chestnuts, ang mahal. So expensive. Chestnuts in the Philippines, but here only like a toy. Nalalaro lang nila yung mga buto dito ng chestnuts. Tambayan ng mga pato. Yan yung puno dito. Pahaba. Ang ganda. Ayan ang dahon nila dito. Ay, pero ang puno nila ang laki. Ito. Ganito siya. Pahaba. Parang kortina. Ayan. Sumasayaw-sayaw. Parang kortina ang dahon niya. Pababa. Ayan. Tapos yung puno niya ay ganito kalaki.
Malalaki siya. Malaki. Sabi nila, pagka stress ka, yakapin mo yung puno. Tapos, ibulong mo sa puno, kunin niya yung stress mo. Effective siya. Maganda talaga. May mala talaga ang natures natin. Ayan. Kaya yung may mga stress dyan, pumunta kayo sa gubat, yakapin nyo yung puno, tapos ibulong nyo sa puno yung stress nyo. Mawawala siya. Try nyo. Masarap siya sa pakiramdam. Sinubukan ko siya dati, hindi ako naniniwala eh. Pero nung ginawa ko, ayun, okay nga siya. Effective. Ayan. You go there, oh. There is a good place. It's not hot. Dito malulungkot ka lang kasi tahimik masyado. Pero kung gusto mo ng peace of mind, peace of soul, dito maganda. Sobra. Makakausap mo talaga dito yung sarili mo. Kasi ang tahimik na lugar, yung pagsusulo, the best way na matanggal yung mo stress. Yun yung parang i-reconnect mo yung sarili mo. Ay, nahulog. I-reconnect mo yung sarili mo. Dapat, parang iaano mo siya, i-detoxify mo yung spirit mo. Ayan. Effective siya, try nyo. Yung mga stress dyan, lalo sa Pilipinas. Lalo dyan, yung nagtatrabaho sa Pinas, sobrang stress. Subukan nyo. Kayo, yung kayo lang mag-isa. Tapos relax. Kausapin nyo yung sarili nyo. Kausapin nyo yung sarili nyo. Ganyan ginagawa ko lagi eh. Pero syempre di yung nagsasalita ka na nakalubas yung boses mo. Tahimik ka lang. Kausapin mo yung sarili mong espiritu. Ang ganda. Nakaka-refresh ng inner peace. Yung peace of soul ba? Yan na. Yan. Dito ganun eh. Kaya marami dito yung mga matatanda. Nagpupunta sa labas, sa park, natutulog. Safe kasi dito. Kahit matulog ka, walang mangyayari sa'yo. Walang magnanakaw. Kahit nandyan lang yung wallet mo, walang kukuha. Kasi safe dito. Diyan lang naman sa Pinas eh. Alikmata ka lang eh. Wala na yung wallet mo. Magnanakaw. Karamihan dyan. Lalo sa Maynila, ang daming kawatan. Ayan, dito, wala. Safe ka kahit matulog ka dito sa labas magdamag. Walang mga sa'yo. Papatay, walang nanakaw. Yun lang ay kinaganda dito. Sabi nila, pinaka-safe daw na bansa sa Europe ang Poland. Kasi maigpit ang dito. Maigpit ang batas. Hindi ka basta-basta makakapasok ng bansa nila dahil sa higpit ng seguridad. Kaya nga kaya niya ako nakuha dito na madali kasi invite. Ito pala yun, sabihin ko sa inyo para maliwanagan din. Yung pagkuha sa akin dito ng partner ko is invitation letter, official invite from the government. Kaya pagka gusto mong makarating dito na mabilis, dapat may kakilala ka or kagaya niya, may partner ka dito. Kasi mabilis ang process, kaya lang malaki ang gastos talaga. Malaki ang ginastos nito eh, bago ako makuha dito, ay sa Pinas. Kasi, kung magto-tourist visa ako, halos same lang yung process. Tapos, daming dokumento. Tapos, dapat may pera ka sa bangko, malaki. Parang proof na kaya mong buhayin yung sarili mong pagpunta dito. Kumpara sa invite, galing sa citizen dito, na may sariling bahay, may hanap buhay, yung kaya kang buhayin,
acceptable yun sa government to government. Kumbaga, alam nila na safe ka. Kaya yun yung process namin. Medyo madami talagang dokumento. Ang ipinasa ko noon, siguro 14 yun kasi talagang kinumpleto ko lahat eh. Kasi may mga additional documents, may mga ganun-ganun. Kinumpleto ko lahat para wala nang balik-balik. Kasi ang hirap pumunta eh. Ang hirap kumuha ng slot sa embassy nila. Mapakahirap. Pero direct ako nun sa embassy nila, sa website nila. Pero kapag working ka dito, working visa yata, dadaan ka muna sa BLS. Parang third party siya. Pangit man dun. Ang bayad kasi sa BLS, every application form may bayad, 500. Pag direct ka sa embassy nila, free yung application form, ipapasa lang nila. Kasi doon ka na mag-fill up sa website nila. Ewan ko ba't ganun. Dami kasing scammer dito na mga Pilipino din mga abnormal din. Kapwa Pilipino ini-scam. Mga abnormal. Imbes na tulungan, ini-scam pa yung mga kapwa Pilipino. Lalo na mga cross-counter dito. Ang daming mga scammer. Laki-laki pa nang hinihingi. Kaya dito dapat dito mag-direct apply ka sa company nila. Kaya lang, mostly dito ang priority nila pag mga ganyan. Mga local. Kaya wala masyadong tambay dito kasi lahat ng tao may trabaho. Yung mga trabaho yung tao. Bawal tamad-tamad dito. Kasi lahat magbabayad ka ng tax. Pambili mo ng pagkain, bahay. Walang dito. Tamad na. Kagaya sa Pinas, ang daming tambay. Tapos, umaasa lang sa iisang tao. Maraming stress sa Pinas eh. Dati, yung bago ako pumunta dito, nag-work ako dyan sa Quezon Avenue sa may saan ba yun? Sa South Triangle. Siya, office siya sa sa Manico Studio ng ko noon, nasa work ko nasa office bago ako mag-apply makaalis dito. 3 months lang ata nag-resign ako. Para siyang ano ba tawag doon? Networking, tapos siya, remittance. May remittance siya, katulad yung mga Meralco, yung magbayad ng Meralco, mga ganun. Sa tubig, sa load, tsaka yung mga business, ticket, ganun. Ang naman doon, ang hirap lang kasi pagod, tsaka ang haba ng oras. Pero Pinoy yung may-ari, mabait, libre yung oras mo, yung parang free time ka, kaya lang malit ang sahod. Tsinagaan ko lang kasi nga para may libangan ako. Yan lang. Ang lamig na, nilalamig na ako. Ang lamig yung hangin dito. Yung pag-process ng dokumento ko dito, grabe. Sobrang maproseso. Tiyagaan talaga. Daming busisi. Ano ba tawag doon? Nasikaso ko. NBI. Pa-apostel pa. Birth certificate. Ay, hindi pala. Kasi yung birth certificate ko, kaya hindi kami natuloy magpakasal kasi ganito yon. Yung birth certificate ko, nung pina-apostel ko sa DFA, okay siya. Kaya lang, ang labo, punyeta. Kaya nakakainis yung mga nasa gobyerno dati nung nag-asikaso ng mga birth certificate. Ang labo ng sulat, putik. Handwritten, tapos yung handwritten niya, ang labo, di makita. Mga abnormal things. Sarap sakalin. Hindi man maintindihan ng DFA, kaya hindi ako inapostel. Tapos yung
ano ko, local birth certificate ko, parang hindi siya tugma doon sa, ang tawag doon, sa may registry number ng authenticated birth certificate ko sa PSA galing. Iba doon sa local registry number. Magkaiba. Balang yan. Kasi yung dati kong authenticated NSO, dati na kinuha ko sa Quezon City, pinalit registered ko yon, kaya nakakuha ako ng passport. Kaya lang, kinuha naman ng DFA yon, kaya nabago yung lahat. Tapos nung nagpa-authenticate ako noon ulit, dyan sa Bicol, kumuha ako noon ng authenticated. Iba yung registry number. So, binigyan ko ng local birth certificate ko yung yung DFA. Kaya lang, iba talaga yung number. Hindi nila in-accept. Kaya hindi ako na-apostle sa sa birth certificate. That time, kinabukasan, naalis na kami nito. Ay, dadating na siya. Kaya hindi na rin ako nakauwi ng Bicol para maasikaso ko sana. Hindi ko naman alam na ganun. Ang na-apostle lang yung Sinumar ko, tsaka yung Sinumar kasi walang problema eh. Yun lang yung na-apostle ng DFA, tsaka yung NBI ko. Pero yung birth certificate ko hindi, kasi magkaiba yung registry number. Yun ang gusto, dapat aasikasuhin ko kapag nakauwi ako ng Pinas. Kaya lang, hindi ko alam kailan. Kasi yung dokumento ko, hanggang ngayon wala pa yung resulta, yung sa card. Waiting pa rin kami. Pero ang process na siya, nasa portal lagi kong chinecheck. Kaya lang wala pa yung release kung kailan. Kaya hindi rin ako pwedeng makauwi kasi sa dokumento maku-question ng tawag dito. Maku-question ng immigration. Di kami I sent to Swan. So I showed them. Wait. I showed them. May nakita akong swan. Pakita ko sa inyo. Ang laki oh. Inaalagaan nila dito. Partner yan. Ang laki, di ba? Ang laki, oh. Partner yan kasi loyal ang ang swan. Iisa lang ang partner niyan. Pero kapag namatay yung isa, mamatay din yung isa kasi sa lungkot. Yan. Ganyan ang swan. Kaya ang swan magandang alagaan kasi loyal sila. Tsaka iisa lang yung partner. Hindi siya kagaya ng pato tsaka ng mga kalapate na iba-iba ang partner. Ang swan isa lang yan. Ang ganda oh. Lucky. Yan. Naglalakbay. Ang laki. Malaki na yan oh. Oh. Laki-laki. Papunta sila dun. Yun lang. Kaya ganoon, di natuloy yung papakasal namin dahil nga sa birth certificate ko. Kaya yung may mga anak dyan ay explaining why we don't get married because of my documents. Okay. So, Meanwhile, you see that metal thing like a pillow there, and within it, oh, this is called oranżada. ah? Oranżada by the Polish. Orangeada? It's lemonade with the spark. So, when it's the night here, of course, every light is lighting, but this is electronic installation who just like a lightning and looking like lemonade with the sparkles. Okay. And you look there was many years ago a bar called that white thing on the boat. That is from your what you say to me lately about your father. Yes. So
his friend, ex-wife, was the owner of this. But if I good remember, she sell. Okay. But I don't, we don't know about that. Okay. So we can go, Wait, I explaining them. but we can go and you explain. No, I cannot. I want to stay here. So I go. I will sleep here No, I go smoke. later. Ayun, kaya yun, di kami natuloy dahil nga dun sa dokumento ko. Tapos, trinay nito, hindi naniwala sa akin na ganun ang kailangan. Kaya, yun din yung ano namin, pinag-discussionan namin dati. Sabi niya, hindi daw ganun ang dokumento dito. So, nagpunta kami pa rin sa gobyerno nila, sa office department nila ng marriage. So, yun ang hiningi sa amin. Kailangan kumpleto ako ng ganon. Tapos yung legal capacity na dapat kukunin namin yun sa embassy. Pag wala kami noon, hindi kami matutuloy sa pagpapakasal. So, bago makakuha ng legal capacity, dapat kumpleto ka ng dokumento ko. Like, sedula, NBI. Kung walang sedula, NBI, okay lang. NBI, apostle dapat. Tapos, yung Senomar, apostle dapat. Birth certificate, apostle din dapat. So, ang problema ko noon, apostle ng birth certificate, kaya hindi ako nakakuha. Tumawag kami noon sa embassy. Yun din yung inihingi sa amin. Kaya di rin kami nakapagpaayos ng ano namin. Tapos yung dokumento ko, hiningan pa kami ng ano, birth certificate na translated sa Polish language. Nagbayad pa nga to ng 300 nun eh. 300 zloty. So, nasa 4,000 ata yun sa peso. Ay, 5,000, mga ganun. Mga 6,000 ganun. Yun, wala din nangyari. Tapos, chinamba ko na chinamba ko yung pangalan nakasulat. Kasi hindi ko talaga maintindihan yung mga nakasulat dun sa birth certificate ko eh. Authenticated. Ang labo eh. Kaya yung may mga anak dyan, yung mga bagong panganak, yung pag nagpa-registered kayo, siguraduhin nyo na sinulat nila ng maigi. Hindi yung dikit-dikit, dapat yung ano, manual. Yung ano ba, ballpen na matinta. Kasi pagka lapis lang, Jesus Christ, yung labo. Katulad yung sa akin. Ewan ko ba ba't ganun? Ba't registry number yung nagka-problema? Kaya yun dapat aasikasuhin ko pag nakauwi ako. Hindi ko lang alam kung paano yung proseso noon. Kung pupunta ba ako nun sa municipality ng Rapu-Rapu, tapos paasikaso ko, i-request pa yata yun. Hindi ko alam kung ilang buwan ng bago ma-process yun. Tapos ano yun eh, redocumented ata yun. Tapos ipapasa nila sa Office of the PSA. Ewan, paano ba yun? Proseso nun? Baka meron nakakaalam sa inyo kung paano proseso. Hindi ko kasi alam eh. Yun lang yung problema eh. Ang higpit kasi dito. Lalo pag foreigner. Kaya, hindi rin ako agad makakapag-work dito kasi dahil ngayon hindi naman ako taga rito. Tapos, yung card ko hanggang ngayon hindi pa nire-release kung anong resulta. Parang ano yun eh, residence card dito na temporary. Hindi naman kasi agad-agad dito pag-work. Lalo na pag foreigner ka. Kasi maigpit. Kapag nag-work ka, madideport ka. Kasi hahanapan ka ng dokumento. Ayun lang. Sa mga hindi nakakaalam dyan, baka may gusto dyan mag-foreigner, alam nyo na. Pag nagpakasal, pag ibang lahi, kailangan may legal capacity sa embassy. Both embassy. Legal capacity, pag Pilipina ka, legal capacity from the Embassy of the Philippines. Pag sa foreigner naman, legal capacity from the Embassy of the country of your partner.
Tapos birth certificate niya rin. Yun lang. Sana maunawaan, no. Kasi mahirap din talaga intindihin. Akala ko din naman noon dati madali lang. Pero nung nalaman ko na lahat, ayun, naintindihan ko na. Hindi talaga ganun kadali. Kasi pag foreigner to foreigner, mahirap talaga. Mahirap ang mga dokumento. Hindi naman kasi working visa ang kinuha ko dito. Kasi kung working visa, dadaan ako sa from the start na mag-a-apply ka dyan sa Pilipinas, going abroad, tapos bayad ka ng mga dokumento, apply ka ng work, makapasa ka, hanap ka ng agency na pwede mo applyan papunta rito. Pero nung nung in-interview ako sa embassy, may nakasama ako doon na Pinay, matanda na siya eh. Nag-apply siya dito. Sabi niya, farmer daw ang in-applyan niya dito, babae. Tapos nag-show money daw siya ng 200k may get. Tapos sinabihan niya ako, dapat daw may pera din ako. Pag nagpunta dito, negative agad yung niya, impact sa akin. Ayun, alam ko hindi siya nakapasa eh. Parang nagkaroon ng problem sa agency niya, hindi yata legal. Eh, ako naman, bayad na nitong partner ko lahat ng dokumento ko, kaya wala akong problema. Ayun, tapos ang higpit ng interview sa akin. Daming tanong. Kinalkal buong buhay ko. Tapos yung Polish woman doon, sinita siya, yung babae nasa embassy. Kasi pati personal tinanong. Ayun, pinahinto siya nung Polish woman na nagtatrabaho sa embassy. Bawal kasi sa law nila yun, yung personal mo tatanungin. Eh, sinabi ko sa partner ko lahat ng mga tinanong. Sabi niya, bakit ganun? Ewan ko dun, Pinay eh. Basta pag Pinay, kapwa Pinay, nako, siguraduhin mo lang sila sa'yo, magda-downgrade. Nakalimutan ko nga yung nito eh, yung birthday no, nung tinanong ako. Akala ko hindi ako makakapasa. Pero yun lang naman yung mali ko, hindi naman pala yun importante. Ayun, nakapasa ako. Tapos mga 1 week ata yun. 10 days, 15 working days, nalaman ko na yun na may visa na ako. Tapos nag-asikaso na kami lahat ng dokumento ko. Punta rito. Doon lang naman nakakakaba sa immigration. Kasi may pet. Na-hold nga ako siguro mga 10-20 minutes. Kasi ang dami yung tanong din. Hingi siya sa akin ng proof. Bakla yun ang tanong sa akin. Sinigaw-sigawan niya pa nga itong kasama ko kasi nakikinig, bawal yun. Sabi niya, go away, you are not allowed here. Adik yung bakla na yun. Ayan lang. Basta kapwa Pinoy, talaga, iwan ko, ba't gano'n ang attitude ng kapwa Pinoy? Crab mentality, diba? Kaya walang pag-unlad. Siguro sa insecurity. Yan ang ugali ng mga Pinoy. Insecurity. Inggit. Ay, selos, mga ganun. Yan talaga yung pinaka-traitor sa tao eh. Yung inggit ba? Selos, insecurity. Dapat alisin nyo yan sa puso nyo. Kasi yan ang sisira sa pagkatao nyo. Hindi kayo uunlad hanggat may galit, inggit, selos, insecurity sa sarili nyo. Lahat tayo may pagkakaiba, may pagkukulang, may mga weaknesses, strength. Kunin nyo yon, gawin nyo yung weakness no as motivation nyo. Kasi lahat tayo binigyan ng weakness ni Lord. Yun yung parang gagawin natin siyang lakas at motivation para tayo ay mag-grow. Magiging successful sa buhay. Kasi kung wala yung weakness na yan, hindi natin makikilala si Lord eh. Kaya nga tayo binigyan ni Lord ng weakness para makilala natin siya. Diba?
Balanse lahat dito ng ginawa niya. Tingnan nyo yung natures. Binuo niya ng balanse. Gumawa siya ng uod, ibon. Yung uod ay para sa pagkain ng ibon. 'Di ba? Ang ibon, ginawa niya para maging musika sa kalikasan. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun. Kaya dapat ang gawin nyo, imulat nyo yung mata nyo, buksan nyo yung mata nyo, isip at puso nyo. Buksan nyo yung physical na mata nyo, tsaka yung spiritual na mata nyo, para maunawaan nyo lahat. Man natutunan ko sobra. Talaga pag nag-iisa ka, kausapin mo yung sarili mo, marirealize mo lahat Yun lang. Sharing is blessing. Di ba? Uwi na kami, naiihi ako. Ayan. Ang nature dito maganda. Ayan na. Ang dami. Ayan. Ang ganda. Malapit na naman mag-autumn. Naglamig na naman. Sa awa ni Lord, isang beses pa lang ako dito nagkasakit. Yung hinang-hina ako. Parang napasma ako nun kasi nagwo-workout ako sa bahay. Tapos hindi ako kumain. Parang napasma yung katawan ko. Nanginginig ako. Yun lang, sa awa ni Lord, isa pa lang beses ako nagkasakit. Pag taglamig dito, hindi naman ako lang, sipon, ganun. Pero sakit na, kagaya yan. Trangkaso, mga ganun. Hindi pa. Awa ni Lord. Ayan na. Masasanay ka naman dito kasi ang snow hindi man siya malamig pag nagpataak. Malamig lang siya kapag naging yelo na. Yung natigas na siya ba sa ganyan mga kalsada. Pag tumigas, ang lamig kasi frozen talaga siya. Kaya yung seagull peacefully city seagull. Look, a seagull yung pato. Yun lang. Masarap siya pag may snow. Nasanay na yung katawan mo. Last year dito hindi masyadong may snow. Ewan kung bakit. Wala masyadong snow. Ewan lang ngayon. Nabago kasi yung niya Parang sa climate change. Iba. What is this? This is the old bar. This is what you say? Yes. Old bar of the friend of your father? Ex-wife. Ex-wife. Oh. Sinara na. Bar daw yan ng dati. Asawa ng kaibigan ng tatay nito. Billard, beer. Nagsara na. Some person bring the cards. Ayan. And this is a highway. Where we go? We go in this direction, but meanwhile, Iihi daw sa gubat. Iihi. Yun lang mga pare ko Dapat alam nyo yun. Kasi kaya nga tinawag si God na God of Balance. Kasi balanse niyang binuo ang mundo. Lahat ng nabubuhay dito may purpose. Everything happen has a purpose.
Kung nabigo ka man ngayon, sinaktang ka, niloko ka, inapi ka, ariin mo yun na strength mo, motivation mo para bumangon ka muli. Iahon mo yung sarili mo, ipakita mo sa lahat na kaya mo, na hindi ka ganito, ganyan, ganyan. Pakita mo sa kanila na kaya mo. Kasi wala kang kaibigan kundi sarili mo lang. At saka si Lord, kumapit ka lang sa Kanya. At ang pinakasikreto dyan, alam mo kung ano, forgiveness. Magpatawad ka. Alisin mo yung galit sa puso mo, inggit. Kasi hanggat may galit ka sa puso mo, may bigat kang mararamdaman eh. Totoo yan, promise, na-experience ko yan. Iba yung bigat sa loob mo. Tsaka parang ang bigat ng buhay mo. Alam mo yun, yung parang buhay mo, ang bigat-bigat, puro problema. Totoo yan eh, pag may galit ka sa puso mo, pag hanggat di mo siya pinapatawad, yung nakagawa sa'yo ng sakit, ikaw yung magsasuffer eh. Kaya dapat, magpatawad ka, isuko mo kay God, lahat ng galit sa puso mo, at siya lahat gagawa ng paraan. At magugulat ka na lang, gagaan lahat. Magiging magaan. Forgiveness is the key. Ito yung old. Ito yung ano, yung delete. There's a counter here. The rose, Birak was there. And the furniture Why they abandon this? He said, but nobody renovate. Yes. And one time, Marimon Putok. Putok. Lugar yan dito, Putok. Sa ating Putok. when we Balodor. played with the lift of the Billard, the ball, what he hit the window. Break. Tayo open glass. Good. Tapos yun lang, di ba? This is Olympic Center. Olympic Center daw sa kanila, tingnan mo. Ang simple lang, oh. O, di ba? Sa atin, ano, malawak. Restaurant. May restaurant daw sa taas. Ayan. Tapos yun lang. Kaya ako, yung magalit ko, alam niyo kung sino kayo, pinatawad ko na kayo. Kasi, siguro may pagkakamali din ako noon na hindi ko nakita. Ngayon, bulag din siguro ako noon dati. Pero ngayon, na-realize ko na rin na lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero, ang ano lang dyan, kahit gaano man tao kasama, anuin nyo, kausapin, baka may problema, may emotional problem. Kasi, ang tao kasi, di yan magiging, ano tawag doon? Yung parang, ano ba, yung may palating galit, gano'n. Siguro may problem siya, gano'n. Kausapin nyo, kasi, yung tao kasi, ano yan eh, kailangan ng emotional connection. Moral support ba? Bawat tao may kailangan yan. Moral support. Para, maging mas magaan yung pakiramdam niya. Baga ganun. Hindi yung may problema nga yung tao, aapihin mo pa, adi lalong napahamak siya. 'Di ba? Ang tao kasi, yung tao na inaasahan mo tutulong sa iyo, tas sila pa yung parang itutulak ka sa bangin para lalo kang mahulog. Pangit yung ganun. Dapat maano nyo rin yan, ma-realize nyo. Kasi, hanggat di nyo nare-realize yan, hindi kayo matututo eh. Sabi nga nila, hindi ka matututo hanggat di mo na-experience. Totoo yan. Lahat natutunan ko eh. With my own experience talaga. Kasi, lahat tayo, binigyan ng, ng karanasan para matuto. Diba? Pag nagkamali ka, dapat matutunan mo yon, gawin mong aral sa buhay mo para mag-improve ka, mag-grow, maging mabuting tao, hindi para maging masama.
Yun lang. Ayan o. Wala ka namang kakampi eh. Sarili mo lang. Tsaka yung depression, sarili mo lang din yan. Kalaban dyan. Anxiety, sarili mo din yan. Sabi nga sa katuruan, di ba? Kaya maganda ang pakikinig ka kay Pastor Ed Lapis. Makinig kayo. Ang ganda ng turuan niya. Mga preaching niya. Renew your mind set. Baguhin nyo yung pag-iisip nyo. Kung paano kayo mag-isip. At maganda ang kalalabasan ng buhay nyo. Promise. Hindi yung puro galit. Hindi puro pride. Kasi ang pride, ano yan eh. Parang insecurity yan eh. Yan ang papabagsak sa'yo, sa pride mo. Maging ano ka, humble sa sarili mo. Kahit inaapi ka, hayaan mo lang. Kasi di naman yan, ano eh, lahat ng nangyayari sa buhay mo, nakikita yan ni God. Lahat ng nangyayari sa'yo, nakikita yan ni God. Hayaan mo lang na apihin ka, kasi si God ang aangat sa'yo. Totoo yan, promise. Maniwala kayo. Proven and tested yan. Kaya magpatawad ka kung may nagawa ka man ng kasalanan, humingi ka ng tawad kay God. Lahat. Pero dapat bukal sa loob. Hindi yung nasa isip mo lang magpatawad. Kasi dinidinig ni God yung dasal mo kapag bukal sa loob mo, galing sa puso mo. Totoo yan. Proven yan. Sana may natutunan. Salamat. At pauwi na kami at ako'y ing-ina. God bless us everyone. Tingnan nyo, ang linis ng ano dito, kalsada. Ah? Many person like this one is going to the Okay. so they bring a guitar. Ang linis ng kalsada dito, di ba? Ayan. Oh, di ba? Puro bricks dito. Bricks. Ito, ibig sabihin nito, dito yung hintuan ng pagka mag-travel ka ng public transport. Dito yung hintuan. Ayan. Linis. Even in the park. Ha? Even in the park. Oh. Running over because it's road inside. Ayan. Ito yung mga bahay dito. Ayan. Flat. Pag nasa city ka, ganito ang bahay. Mga tinatawag nilang flat. Pag mga sa probinsya, yung mga bahay gaya ng standalone house,